Mga tradisyonal na masahe, alak, masahe sa bahay, acupuncture at cupping therapy. Hindi gagaling, walang bayad. Kinsya, bayaran mo ang gastusin sa ospital ng kapatid mo ngayong buwan. Okay, ipadadala kayo agad. Ang sakit ng hindi pwedeng patagalin pa. Kailangan mo nang mag-ipon para sa gamutan. Baka magka-complications. Gagawin kayo agad. Kamusta na ang sis natin ngayon? Kailangan ng 800,000 piso. Maghahanap ng sugar mommy, edad 22, edad 22, edad 22. May sasakyan, may bahay, maraming kotse, maraming bahay. Blind date, Miss Blind date ito? Nagnanasa ka? Kung mangangap ka, bakit di ka pumunta sa templo? 5,000 kada buwan, may kotse at bahay, sa ganitong kondisyon, sino naman ang papatol sa'yo? Mali kayo na intindi. Kondisyon na ibinigay ko para sa lalaki. Piliin Montag ako. Ako'y may kakaibang kakayahan. Kuya Kin. Anong nangyari sa unahan? Tingnan natin. 50,000, may 50,000 sa card na ito. Sino gusto magpakasal? Consider nyo itong dot. Kuya Kin. 5,000 buwan ng sweldo, libre kotse at bahay, maganda pa ang babae. Parang panlaloko to. Mahirap sabihin. Sa napakaganda ka akit-akit. Pagkakita ko sa'yo, Sinabi ko sa sarili, ikaw ang pinakamahalaga. Pwede bang humingi ng pagkakataon? Isang pagkakataon lang ba? mahal kong babae, ang lakas ko. Tingnan mo, pasado ba ako? Hindi ako ang ikakasal. Nandito ako para hanapan na asawa ang tita ko. Tita. Tita, Sobrang taas ng presyo. MG à Capatide, Atrana. Sige na, alas na tayo. Sama-sama. Sino sa inyo ang gustong magpakasal? Lumapit dito. Sabi ko na nga ba, impossible yun, ang taas ng sahod. Apos makakahanap ng kasing ganda niya. Tama na, Jean-Ming, mas mabuti pa ay. Halika. Pumapayag ka bang magpakasal sa tita ko? Hindi, nagamali ka ng intindi. Bibigyan ng 10,000 buwan-buwan. Magano? 20,000. 20,000. 4 na buwan lang, mabubuo na para sa operasyon ng kapatid ko. Kung ayaw mo naman. Sandali lang, pupunta tayo para makilala ang tita mo. Pew. Makinig kayo ang asawa kayo. Hindi ba ang ospital kung saan na-admit ang kapatid? Tapos na ang kasunduan, 2 kopya ito. Gino Ong Lin. Young Tita Nathan. Pew asawa kayo. Nasa ospital siya. Hindi na magtatagal ang tita ko. Kung di siya magising sa ilang buwan, hindi na siya nagising. Pwede kitang dagdagan ng 5,000 kung papayag. Kung papayag ka, sang-ayon ako. Sige, pirmahan mo na. Pumunta ako para makita ang tita mo. Ito ang doktor ng tita ko, Dr. Na S.I. Lu Yenshi. Siya ay... Talagang humanap ka ng asawa para sa tita mo. Mauna ka na, tiyahin ko na sa kabilang kwarto. May pag-isipan kami and I, Dr. Ler. Sige. Napatitig ka. Mr. Lin, Ang tiyahin mo. anong sakit niya? Sabi ni Dr. Liu, ang tiyahin ko daw ay may naipong sama ng loob, dagdagan pa ng labis na pagod dati. Bigla na lang siya ng hina. Sa dami ng taon, mag-isa lang siya, walang asawa o kasiping. Kaya ikaw ang napili ko. Sana sa hinaharap, manatili ka dito at samahan mo siya. Baka makatulong ito sa kanyang paggaling. Kapag siya nagising. AKO, Magbibigay ako ng 1,000,000. 1,000,000. May Bagdayan, Buxton MO. Damit pang kasal. Para saan to? Dahil kasal, dapat may seremonya. Sana ang buhay ng tita ko maging mas maayos hanggat maaari.
Kailangan natin kumuha ng litreto sa kasal. Litreto sa kasal ha. AKO, walang problema. Yung malaking tiyahin mo, ano ang gagawin? Si Boss Lin, hindi naman siguro. Si Boss Lin. Tama ba ito? Paring Molly, ayos na to. Magpapapicture na, huwag kang gumalaw. Halika, tatlo. Ibigay. Ito ang kontrata sa trabaho. Kontrata sa trabaho. Therapist ng Giotto Group. 25,000. Hindi ba sinabi mo marunong ka magmasahe? Kukunin kita bilang therapy consultant. Babayaran kita ng 25,000 bawat buwan. Ang kontrata ay panghabang buhay. Kahit matapos ang trabaho, maaari kang kampanya. Kailangang pag-usapan ang sweldo mo. Pirmahan mo na. Siguraduhing alagaan ang tiyahin ko. Araw-araw siyang palitan ng damit at minsan masahehin ang kamay at paa. Aluwagin ang mga buto. Huwag kang mag-alala. Trabaho na. Ito BA? Ito ba peti loob ay kailangang punasan? Mahal. Pinupunasan kita ngayon kung hindi ka magsasalita. Isipin kong pumapayag ka. Mahal. Guys in Kana. Salbahi. Bong Salbahi. Huwag na lang. Pero, hintayin si Boss Lin bago mag-usap. Di pwede magpunas ng katawan. Masahe na lang. Masahe siguro okay. Sa matagal ng nakaratay, tiyak hindi maayos ang daloy ng dugo at barado ang mga uga. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Magmase, Mazaha. Dinadali mo si King Chue, ginugulo para makalamang. Tumigil ka. inutos ni Lin. Ano? Ang mga nasa vegetative state nga kailangan ng regular na masahe, pero dapat iyon ay mula sa profesional na therapist. Pwede pagdudahan ang pagkatao ko. Pero wag na wag mong pagdudahan ang kakayahan ko. Noong isang taon, katapos magtapos sa Jiangxing University of Traditional Chinese, pwede mong subukan. Ziga. Sabihin ko na ngayon kung di mo tamaan ang mga tamang punto. Papahanap ako kay Ruhan ng isang professional na therapist. At hindi ka na pwedeng lumapit kay King Chui kahit kailan. Sige. Simulan na natin. Simulan na natin. Anong gagawin mo? Maghuhugas ng paa muna. Medyo maingat ka ah. Bakit di mo pa pinindot? Baka may inisip ka na naman. Sige. Tayaga ka na lang ha. Lahi namin ang teknik ko. Lakas ng puwersa at tamang anggulo. Medyo malakas na. Siguro nga. Edi ako na. Huvak na. At saka masakit lang yung pagdiin mo. Wala namang tulong kahit kaunti. Lakas ng loob mong mag-claim na professional ka. Sige, susunod na akong magdiin sa ilang mga puntos na alam mo.
Ang Chongyang Point para sa kabag sa tiyan. Ang Taichung Point para sa pananakit ng ulo at paghahilo. Ito ang Xingjian Point, nagpapabuti ng emosyon. Ang Mating Point para sa pananakit ng tiyan. Pero ang lugar na ito espesyal. Baka medyo masakit ito. Ayos ka lang, Ayos lang. Dr. Liu, ikaw naman. Ang laki ng reaksyon mo. Kailangan ko munang mag-rounds. Alis na ako. Mukhang mali ang hinala ko sa kanya. Unong manggagamo. Ang dugo at enerhiya ay sapat. Ang pulso ay maayos. Sa totoo lang, hindi siya dapat naging coma-patient. Sino ang lalaking ito? Tinanggap ba ang stall na ito? Oh, tanggap. Magantay ka, saglit. Asawa. Yang. May kailangan akong gawin. Aalis muna ako. Ano beef 2? Mason AKO? Kuya Kin. Sa wakas, bumalik ka na. Montag. Kuya Kin, talaga bang sasama ka sa mayamang babae na yon? Oo nga. Kuya Kin. Naguguluhan? Naghahanap siya ng mapapangasawa para sa tita niya. Ilang taon na ang tita niya? Alam ko, tatlumput walo. Oo, di inabata yun. 38 na. Una, Mas matanda siya sa'yo ng 1 dekada. Pero ang taas ng sweldong inalok. Siguro hindi maganda ang itsura ng tita niya. para sa kapatid ko ito. Para sa kapatid ko. Napakaganda niya. 1 buwan, babayaran kita ng 25,000. Hindi naman ito pagdurusa, ang sarap ng kinakain mo. Sige na, tama na. Ilagay ang pag-export ng produkto sa huli. Kailangang magpahinga ni Presidente. Ito ang boses enay ruahan. Mahal. Pinuntahan mahal. Ganong katagal ang pagkalakpak ko. Ikikazel na sa Boss Lin, enito ka rin pala. Kinsya, dumating ka sa tamang oras. Si Sister Liu ay nagbiyahe kamakailan. Ako'y abala nitong mga araw, kaya simulan ngayon, dito ka na manirahan sa ospital gabi-gabi. Sa presyo, pwede ko dagdagan. Lin boss. Sapat na ang binigay mo. Dahil kasal na kami, syempre alagaan ko siya ng maayos. Sa panahong ito, nasa ospital, AKO manirahan sa ospital. sino itong lalaking ito? Hinanap kita para mabuo ang buhay ni tita kaya inalok kita magpakasal. Hindi ko inakala na responsible ka. Ano bang ginawa ng asawa ko? Si Ruhan, habang nasa koma ako. Paano ako nagpakasal? Marlene, ginagawa ko lang kung ano ang nararapat. 24 ka, pero may ganong responsibilidad, napakabihira. 24, 38 na ako. Paano ako pinagpakasal ni Ruhan sa isang lalaking mas bata ng 14 na taon? Grabe, itong batang lalaki ba ay kakagraduate lang sa kolehiyo? Sige, dahil nandito ka, uwi na ako sa opisina. Si tita, ipapasa ko na sayo. May kailangan ka, awagan mo ako. Si Rohan ay umalis na. Pero guysing na AKO. Ano bang plano na gawin? Mahal, Kukuha ako ng mainit na tubig. pupunasan kita. Gusto pa niya akong punasan. Hindi pwede. Mahal. Pupunasan muna kita, tapos. Gagawin kayo ang full body therapy massage. Ang lalaking to gusto pa akong imase.
Misis, yang pulso Emma. Naku, baka may nalaman siya. Maganda ang pulso ngayon kaysa kahapon. Great, buti na lang nagising ka talaga. Halika na, ngayon na mismo. Tulungan kitang tumayo. Gagawin kita ang full body massage. Sandali lang. Wala namang problema sa balakang. Baka dahil sa matagal na paghiga. Medyo matigas na, marunong din pala siya sa medisina. Sa total lang, walang malaking problema sa katawan mo. Pero, bakit hindi ka pa rin nagigising? Young MJ, Dito ang pinakamaraming vital points sa katawan. Minamasahe kita para makatulong. Ang patuloy mong paggaling. duwa po itong batang lalaki. Duwa po ang batang lalaki. Puwid kayang, mali ba ang dinig ko? Ang Katie, kailan ba matatapos ito? Tapos na, Sa wakas, natapos na. ang dami ng oras na lumipas. Mahal, tingnan mo muna at hintayin ako. Hanapan mo ba ako ng ganito? Ano bang Claycito? Apat na po na halos ang edad ko. Paano ko ito haharapin? Bahala na, amanin kayo na sa kanya. Mahal, dahil gising ka na, at legal naman tayong mag-asawa, gawin na natin ang ilansa. Dapat lang naman na gawin na mag-asawa. Ano bang plano mo? Hindi pwede, hindi pwede. Nandito na AKO. Nagalagit. Itong frame ng larawan. Pate, baka makita niya. Pate, baka makita niya. Nailagay ko ba ang larawang ito dito? Misis, ikaw BA. Guysing na. Gino Onglin, di ba bumalik ka na sa kumpanya? Binigo kayo ang plano kayo. Tama, Chin siya. May ilang gamit sa kotse ko. Kunin mo nga para sa akin. Sige. Tiyang, kung matagal ka nang gising, Bakit di mo sinabi? gaano ako nag-alala sa'yo nitong nakaraang araw? Hindi sa ayaw kong sabihin sa'yo. Kung hindi dahil kay Queen Fia. Ano siya? Bakit natatakot ka pa na malaman niya? Taya. Hindi mo ba tungkol kay Kinsia? Tungkol kay Kinsia. Huwag kang magbiro ha. Nasa ganitong edad na ako. Anong problema sa edad? Hindi mo ba narinig ang kasabihan? Mas matanda ng 3 taon, ginto kapalit. 30 taon, kaharian kapalit. Tao na. Mas higit ka lang kay Kinsia. Pangasar ka, kakabanggan kayo lang inasara mo na AKO.
Tira, hindi ako nagbibiro. Kahit bata pa siya, nakikita ko naman na mabait siyang tao. Kung talagang gusto mo siya, kailangan mong seryosohin. Seryosohin mo. Ang pagkakataong ayaw mo namang maging single habang buhay, di ba? Alam ko magaling si Kinsya, pero tumatanda na ako. Kung malaman ng iba, hindi ba nila sasabihin na matandang baka kumakain ng batang damo? Ang sasabihin ng iba, ganon ba kung wala ka interest sa kanya? Bakit mo pa siya tinatago? Ay, hindi mo naintindihan. Lynn, boss. Andiyan na, Hindi ko nakita ang sinasabi mong mga gamit bahay. Sinabi mo hindi ka may gusto sa kanya. Lynn, boss. Bakit ka gumanjadi ng ganon? Wala naman. Lynn, boss. Hindi na maaga. Baka pwede na akong mauna. Hindi na kailangan. Alis na rin ako mamaya. Nayong gabi. Dito ka na matulog. Sige. Huwag na. Diyan ka na matulog sa kama. Parang di yata maganda. Yan. Ikaw. Diyan ka na matulog. Walang masama, legal kayong mag-asawa, may papeles, anong kinakatakutan nyo? Pero, Walang pero. gano'n lang. Mauna na AKO, bye-bye. Maho. Hintayin mo AKO. Mahal. Ang ganda mo talaga. Hindi halata na malapit ka sa 40. Arang 20 taong gulang na dalaga. Talaga namang marunong pumuri ang mga binata. Mahal, good night. Magandang gabi. Tim. Bakit ang likot mo? Ay na muna. Saan ka nahihipo? Huwag naman. Guys ka na. Inaantok pa ako, matutulog uli. Mahal, kananabi ay nagising ka? Ay naku, tuluyan na akong nahuli. Pangarap lang ba ito? Siguro, sobrang pagod ko nitong mga araw. Nakakatakot talaga. Si Chinsya. Mukhang maayos ang itsura niya. Tama si Ruan. Talagang responsible siya.
Lin, boss. Dr. Liu. May kailangan ba kayo? Nalimutan kong sabihin kay Yancy nagising ako. Hindi siya magsasalita ng direkta, pero nandito pa si Chinsia. Kinsya, si Ed Liwi ay magpapacheck up para sa tita ko. Ikaw naman, pumunta ka muna sa kumpanya ngayon. Ayusin ang papeles para sa pagtanggap sa trabaho. Pagdating mo, may mag-asikaso. Sige, alis na AKO. Hanggang kailan mo ako tataguan? Pasensya na, Yancy, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Shoya, salama. Dahil sa'yo nakapasok ako sa Jatu Group. Sa hinaharap, ikaw ang asa ko. Huwag mag-alala, manager na ako ng logistics. Tayo namang dalawa ay magkaibigan, dapat lang magtulungan. Saan ako magtatrabaho? Hindi pa sinabi ni Emarlin. Kamusta? May tatanungin lang ako. Si Aoya, tingnan mo ito. Hindi ba ito ang ex mo? Kinchia, paano ka napunta rito? Su Qian. Sakto naman, nag-asikaso ako ng trabaho. Xiaoya, ikaw rin ba may pakanan nito? Paano ko siya ayusin? Saang departamento ka magtatrabaho? Sa logistics, bake it? Si Aoya, ngayon hawak mo na siya. Chinsia, alam mo ba kung sino ang manager sa logistics? Ang manager ng logistics ay si Xiaoya. Kung gusto mo magtrabaho sa logistics, kailangan mo magpasya si Xiaoya. Ano, ang ex na girlfriend ko ang direktang boss. Wala na, tapos na ito. Dahil kay Kinxia, Bakit hindi mo sinabi na gising ka? ewan ka o kung anong inisip Montag. Ed Liu, ang tita ko, gusto niyang subukan si Kinsya. Ano? Tama ang sinabi ni Ruhan kasi. Gusto ko rin obserbahan si Kinsya, kaya hindi ko muna sinabi sa iyo. Pinapunta ko siya kanina para mag-apply sa trabaho. Sa kumpanya, mas madali mo siyang maobserbahan kung paano siya magtrabaho. O nga pala, tungkol sa trabaho, kumusta naman ang sweldo at benepisyo? Inilagay ko siya sa posisyon ng regular na empleyado. Buwan ng sweldo ay nasa ilang libong piso lang. Itataas ko siya sa posisyong consultant para ma-assess natin ang kakayahan niya. Hindi ito tama. Anong pagkakakilanlan mo? Kinchia, paano magiging bagay sa'yo? Nasa ganitong edad na ako, bakit ko pa isipin ang status ng iba? Bukod pa rito, kung ano mang status ang gusto niya, kaya niyang makuha. Pero, Wala nang pero, Ruhan. Sige. Boss Lin. Gagawin ka o agad. ano bang binubulong mo diyan? Nandito lang ako para sundin ang pwede mo ba akong tulungan na maayos tung pagpasok sa trabaho. Pwede naman kitang tulungan sa pagpasok, pero may kondisyon. Kunin mo muna ako ng tubig. Oh, Hito. Medyo pagod pa rin ako. Ganito na lang, Kinxia. Kunin mo na lang ako ng upuan. Sige. Ngayon siguro, may papasok mo na ako sa trabaho. Pwede kitang ipasok sa trabaho. Tingin ko, ubos na ang slot para sa bagong empleyado ng logistics department. Ubos na. Umuwi ka muna. Kapag may slot ulit, sasabihan kita. Gaano katagal ako maghihintay? Hindi ko masabi, mabilis, mga 7 o 8 araw. Kapag mabagal, mga 3 hanggang 5 buwan. Pwede rin mangyari iyan. 3 hanggang 5 buwan. Niloloko nayo yata, AKO? Niloloko. May magagawa ka ba? Ikaw. Manager Wang. Baki nandito ka? Ay, hinahanap ko si
King Xia, bakit nandito ka? Sinabi ko na, ako ang nasa logistics department. Huwag mong asahang manatili ka rito. Magkakilala kayo? Manager Wang, itong taong ito ay kaklas ko sa kolehiyo. Walang kakayahan o koneksyon. Kahit ang mga papeles para sa pagpasok, hindi pa kompleto ang paghahanda. Ganito na lang, palayasin ko na siya agad. Manager Wang, anong nangyari? Kamusta? Ikaw ba si Kinshia, tama? HR Supervisor NG Jiatu Group. Ayon sa balita, ang headquarters ng kumpanya ay magpapapasok sa iyo bilang consultant ng Department ng Logistics. Ha? AKO? Consultant? Manager Wang, sigurado KBA? Nagtitinda lang siya sa kalsada. Paano naman siya maging consultant ng kumpanya natin? Manager Song. Mag-ingat ka sa ugali mo. Si Consultant Kin ay makakasama mo sa Logistics Department. Kayo ay pareho ng ranggo. Pareho ng ranggo sa akin. Manager Wang, stop. Song Chiaoya, pwede mong tanungin ang mga senior ng kumpanya. At isa pa, Simula ngayon, lahat ng plano sa Logistics Department kailangan ng pirma ni Consultant Kin. Naiintindihan mo ba? Sige, gawin mo na ang mga kailangan. Chin Xia. Samahan kita sa pag-asikaso ng pagpasok mo sa trabaho. Xiaoya, anong gagawin ko? Kakapasok ko lang sa kumpanya, nasabihan ko agad si Kinsia. Kahapon sinuri kita ng buo. Kahit walang problema, kailangan mong maglakad para mapaganda ang sirkulasyon ng dugo. Para makabalik ang lakas ng paglalakad mo. Sige, naiintindihan kayo. Kailan ba ako tuluyang gagaling? Kung walang medikal na himala, kailangan mo ng 1 hanggang 2 buwan para gumaling. May nilakad na pahintulot para magpahinga ka sa bahay. Mabilis ang paggaling sa pamilyar na kapaligiran. Sige. Dapat na rin akong umuwi. Gabi na, uwi na ako para makapahinga. Darating na si Quincia mamaya. Mukhang nahumaling ka na. Akala ko ba, dapat pang subukan siya ng ilang panahon? Huwag kang magpakalunod agad. Alam kayo, makikita ko ang totoo. 8 Lu. Tinsya. Sasama muna ako Sige, Dr. Lu, Yin Shi. Pigilan mo siya. kaya ko ito ng mag-isa. hindi KPA magaling. Paano nang walang tulong ko? Hindi kailangan. Pigilan mo siya, kaya ko ito mag-isa. Kaya ito. Makakalakad na ako. Ito ang himalang medical. 8 Lu. Bakit pa ang mas tawag ko sa'yo? Mas hindi mo ako pinapansin. Yung tao na yon, parang pamilyar siya. Ganon pala kabilis kay Pilay. Siya ay isa sa mga pasyente ko. May emergency na kailangan kong unahan. Pasyente? Dr. Lu, Nikita, MO asawa kayo? Bakit wala sa kwarto? Dinala ko siya para magpa-check up. Katatapos lang. Dapat andyan na ang nurse. Saish, balik na lang ako para tingnan. Qingshu, Sina King Tsue, Kinsia, at ako'y dumalaw sa'yo. kapatid na Lu. Nasa vegetative state ang asawa ko. Tara, Ayos lang sana iyon. asawa. Nandito kami para bisitahin ka. Dr. Lu, bakit pinagpapawisan ng husto ang asawa ko? Katatapos ni King Chu ng check-up at nakararanas ang katawan niya ng natural na stress response. Pavisan NG Conti, normal lang. Ito. Doctor. Itong sapatos. Oh, Kakabili ko lang ng sapatos para kay King Chu. Sinukat ko, nakalimutan kong tanggalin. sige na.
Chips. Lugia. Bakit may chips sa bibig ng asawa? Bakit may chips? Ito. May dahilan ito. Cinzia. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Hindi. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Lugia. May tinatago ka ba sa akin? Vala, iyan lang. Iyon. Ew. Naalala ko na. Ito ang gamot na pampasigla na ginawa para kay King Chui. Hindi sinasadyang naiwan ito, kaya huwag ka nang mag-alala ng sobra. Nayon. May lasa na ng potato chips ang gamot. Magkamukha ang lasa ng gamot at potato chips. Ako ay isang doktor. Pwede kitang biruin? Sige. Lilinis muna ako ng mga gamit. Tapos magsimula na tayo ng masahe. Bilisan Montag na. Dr. Liu. Ano yung expression mo? Vala, Tama pala. Huwag magmadali sa nakaraang pagsusuri. Mas gumanda na ng marami ang kondisyon ni King Chui. Ngayon, pwede na siyang umuwi at magpahinga. Pwede nang umalis sa ospital. Nandito kayo. Sakto. Cinzia. Gayon, mag-ayos ka na ng gamit. Lalabas tayo ng ospital ngayong araw. Ito. Ito ang bahay ko. Tita K.O. Saan kukuha ng pera para sa villa? Wala siyang bahay, nakatira siya sa akin. Dito ka na rin tumira para malagaan mo si tita. Sige, walang problema. Mamaya lilinisin ang kwarto at ililipat ang gamit ng asawa. Babalik pa ako sa opisina. Sige, anahin mo na yan. Kakacheck ko lang ng kalagayan ni King Chui. Maayos naman. Makakauwi na rin ako. Okay, Gino Onglin. 8 Liu. Ingat sa pag-alis. Ayusin ko muna dito. Hey, Sa wakas, nakauwi na ang tiya. Pwede na akong magpahinga. Si Ping Chui nasa ospital, masyadong madaling mabuking. Buong hapon akong abala, buong hapon akong abala, buong hapon akong abala. Parang may nakalimutan ako. Nagawa ko na lahat ng kailangang gawin. Basta nandyan si King Xia. Masdan mo nang mabuti si Pincha. Hindi tayo pwedeng magmadali. Tara, kain muna tayo. Una, sige Tara. nakakapagod magayos ng gamit. Nakakapagod talaga. Ang laki talaga ng villa na to. Honey, sa tingin mo kung magkasama tayo? At nakatira sa ganitong kalaking villa, ang saya siguro. Bahikyo naman talaga to. Hindi maganda, isang araw akong walang kain. Ang tain kayo. Ako ba ang nagugutom? Bahala na. Upunta muna ako para maghanda ng pagkain. Ikaw. Hindi ka yata gutom, DBA? Gutom kayo. Sinaruhan, hindi nila ako pinaghandaan ng pagkain. Nakalimutan na yata nila ako. Grabe. Ang gutom ko na. Ang gutom ko na. Bumili ako ng mga sangkap, 3 ulam at 1 sabaw. Kulang pa ng 1 sabaw. Gutom na gutom ako. Anong lasa kaya? Ang bango naman.
Hindi pwede baka mahalata naya. Pero gutom na gutom ako, anong gagawin ko? Bahala na. Sobrang focus naya. Baka hindi niya ako mapansin. Ang dami naman nito. Kakain lang ako ng konti. Tapos ayusin ko ito, di naman siguro mapapansin. Ang init. Ayos ang lasa. Tikman ulit. Nagu. Tapos na, ayos. Ito, hindi ko ito ulam. Hindi. Nasaan ang ulam ko? Tapos na, tapos na. Hindi naman siguro niya mapapansin, di ba? Kelby. 8 Lou, Boss Lin. Anong ginagawa niyo dito? Bigla naming naalala, may naiwan kami sa bahay. Kaya bumalik kami para kunin. Sa totoo lang, kanina pa kami dito. Nakita ka namin nagluluto, kaya kumain na rin kami ng konti. Kayo pala ang kumain. Ito yung kinain natin. Akala ko may magnanakaw sa bahay. Pero kung magnanakaw nga, ano naman magnanakaw lang ng pagkain? Kinsia, kapag magluto ka na mas marami. Kakain din kami pagbalik. Marlene, may isang mangkok ng sabaw sa mesa. Kayo muna kumain, tiding nan kayo asawa. Wag. Wag. Hindi. Busog na kami. Kumain ka rin, maghanggadam ka. Hindi na kakain, kayo na lang. Cincia. Medio gutom pearen ako. Medio. Pwedeng magluto ka pa ng isang mangkok ng para sa akin at kay Boss Lin. Ah. Sige na. Ano yan? 8 Lou, Nikita MOBA? Wala naman. Siguro malaking itim na daga yon. Bilisan Montag, magluto ka na. Halos mahuli na ako. Kita. Gano ka, kagadam? Hindi pa umalis sa site. Nag-agaw pagkain ka na dito. May mukha ka pang magsabi dyan. Muntikan na akong mahuli ni Quincia. Parang kinalimutan mo na lang ako. Di ba't nandito kami para dalhan ka na pagkain? Kung tatanungin mo ako, sabihin mo na lang kay Kinsia ang totoo. Tutal gustong-gusto mo rin naman ang luto niya kapag magkasama na kayo. Araw-araw kanyang ipagluluto. Kanino ka ba nakikipag-usap? Ang ibig kong sabihin. Baka kung bigyan ko si tita na asawang magaling magluto, magising siya bigla. Basta ginagawa kayo le. Tama na, Cinzia. Mag-usap kami ng tiyahin ko. Labas ka muna. Sige. Kapag palagi ganito, kailan ba matatapos to? Sabi ko nga magmasid ka na lang, tas aminin mo na agad. Kailangan ko talagang sabihin sa kanya. Sa tingin ko si Kinsia sa pamumuhay. Bakit hindi ka pumunta sa kumpanya? Tingnan mo ang performance niya sa trabaho, tapos bisita ka na rin. Mukhang mag-isa ka. Ano pa, halos mabaliw ako sa trabaho nitong mga buwan na to. Sige. Pupunta ako sa kumpanya mag-inspeksyon. Makapag-ehersisyo na rin. Malapit ang bahay ni Lin sa kumpanya. Kung ganon, makakauwi ako para malagaan ang asawa ko. Cinzia.
Manager Song, may kailangan ka ba sa akin? Mga dokumento to kamakailan. Manager Lee. Pinapahanap niya ako para Ang dami naman. Sige. Tingin kayo na. Ito. Si Aoya, tungkol dun sa nangyari dati. Kasalanan ko, pareho naman tayo sa kumpanya. Baka madalas tayong magkasama sa trabaho. Hindi kailangang gawing komplikado. Kakasimula ko lang sa trabaho. Itong mga dokumento, kailangan ko ng tulong mo. Ipaliwanag ang ibig sabihin nito. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ngayon consultant na ako. Hindi ako regular na empleyado. Ayoko maging pabigat sa kumpanya. Kaya sa trabaho, kailangan ko pa rin ang tulong. Kung ganyan inisip Montag, may self-awareness ka pala. Dahil napakatapat mo. Yung mga nangyari dati, Sige. Manager Song, kukuha ako ng tubig para kay Manager Song. Teo. Dapat. Tutak lang SAMG. Siege. ang dali. Nakuha KO agad. Sir Lin, biglaan niyo pong bisita sa Logistics Department. Hindi po kayo nagsabi ng maaga. Sana nakapag-ayos ako. Hindi na kailangang mag-ayos. Ganito mas maayos. Haga. Dito po kayo tumingin. Oh, nga pala. Manager Lee, narinig ko na may bagong tao sa Logistics Department. Si Chin Xia, tama ba? Parang ganunan siya. Inassign siya ng head office. At saka, Ayon sa pinakabagong utos. kailangan siyang ipromote. Bilang director. Boss Lin, may bago kayong Oh. Manager Song, uminom ka ng tubig. Pahiran kita sa balikat. Masahe ko rin ang binti mo. Manager Song. Consultant Chin. Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Manager Lee, sinasabi ko kay Consultant Quinn ang tungkol sa dokumento. Ipinaliwanag ni Xiaoya sa akin. Magaling. Magkaayos na sana kayo. Pa sa Departamento ng Logist, magandang balita yan. Manager Lee, di mo pa na ipakilala. Sino siya? Bago lang ako dito. Ako'y kasama ni Manager Lee, pinapakita lang niya ang paligid. Oh, May problema siya sa lalamunan. Medyo masama ang lalamunan ko nitong mga nakaraan. Manager Lee. Mukhang bagay sila, di ba? Dati silang magkasintahan. Ingeyong? Hindi, Manager Lee. Hindi na ngayon. Oh, ang ganda ng samahan nyo. Akala KO kayo na. Kami noon. Hindi kami noon, pero pweden gayon. DEBA, Consultant Kin? Manager Song, hindi yata maganda yan. Manager Lee. Ako. Hindi maganda pakiramdam ko. Alis na muna ako. Sige, Anga kayo. Kinchia, may ex-girlfriend ka pala sa kumpanya. Plano mo bang makipagbalikan? Manager Lee, ano na yung pangalan niya kinana? Parang may nararamdaman akong kakay. Parang pamilyar siya. Huwag mo nang tanungin yan. Xiaoya, mag-announce AKO. Opisyal na itinalaga. Si Song Xiaoya, simula ngayon, siya na ang Vice Director ng Logistics Department. Ikaw, edes, Alagaan ang Departamento ng Logistics. Galing, napromet ako. Alam ko, sa sipag ko sa trabaho, mapapansin din ito ng taas. congrats, Xiaoya. Na-promote ka na Assistant Director. Ikaw na bahala sa akin. Ako ang bahala sa'yo. Chin Xia. Nung magka-level pa tayo, lagi kang late at di mo alam basahin ang mga files. Dai kaon ga alam paano ka naging consultant. Xiaoya. Nasa'yo na ang lahat. Ano NG ako? Mali ba ang sinabi ko? Hindi, Xiaoya. Bakit ka ganyan? Bakit nagbago ang ugali mo? Kinana lang, sinabi. Kin Xia, akala Montag ba close tayo? Ako? Noon pa kitang tao yun. Huwag ka magpilit makipagkaibigan. Sa labas. Huwag mo na akong tawaging Xiaoya. Sa trabaho, tawagin mo na lang akong Manager Lee. Ganun dapat. Zia zi Kin Xia. Pati mga dokumento, hindi niya maintindihan. Kaya pinagalitan ko siya ng konti. At saka ako na ngayon ang Assistant Director. Siguro naman walang problema kung pagalitan ko ang isang konsultan. Kung sabihin ko sa iyo na si Kinsia, siya na ang magiging Logistics Director. Anong gagawin mo? Ano? Manager Lee, nagbibiro KBA? Siya ang Logistics Director. Manager Lee. Ako na ngayon, ang Logistics Director.
Hindi mo pa alam? Hindi ba sinabi sa'yo ng mga tao sa likod mo? Paano ko malalaman? Baka si Boss Lin ang nag-ayos nito. Enaku. Basta mabuting bagay ito. Napromote ka, ikaw at si Aoya maayos na pamamahala sa logistics department. Galingan nyo, ito ang pagsubok pa sa inyong dalawa. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Manager Lee, Hano BA, mamaya tayo kami. Sige na, may lakad pa ako, kayo mag-adjust na mabuti. Consultant Chin. Kinxia. Kuya Kin. Klasmates tayo SA University? Assistant Director Song, nasa trabaho tayo, gamitan ang tamang titulo. Teo. Hindi naman Teo, Ganoen Kaklos. Hey Neko. Ikaf. Kung ganon, talagang may koneksyon siya. Kung babalik ako sa kanya. Di ba, magiging likod ko ang likod niya? Kaya, bilog. Kinksu, napansin Montag BA. Nasipin siya at ang ex niya ay parang bumabalik na sa opisina. Nakikita ko lang na parang masaya silang mag-usap. Hindi pwede. Kailangan ko balaan si Kinchia. Hindi pa sigurado ang lahat. Magmasid muna tayo. Nandito ka na ba talaga sa sitwasyong ito? Si Pinchia, mas bata lang naman siya kaysa sayo. Gusto mo ng mas bata. SA Ganda Montag. Anong klaseng tao ang hindi pwede? Bakit kailangan siya? Pero, Walang pero. Ayusin ko, too. Honey, nandito na AKO. Lugia, nandito ka rin? Asawa ko, senyales ba ng pagising? Hindi pa kita natatanong. Lugia, ano ang nangyari? Walang ano. Gusto ko lang tanungin, ano ang ginagawa mo kamakailan sa kumpanya? Lu, sasagutin ko lang ang tawag. Kanino ang tawag na yan? Bakit ang saya ng tawa niya? Bakit niya yun? Siemper. Siyempre, ikaw ang pinakamaganda. Wala yun, para sa akin, ikaw ang pinaka-importante tao sa buhay ko. Ano? Siege. Pupunta na AKO agad. Sabi pa hindi magkasintahan. May ibang babae. Kinchia ay hindi mabuting tao. Lu, lalabas AKO. Ikaw na muna ang bahala sa misis ko. Bakit ka lalabas? Ano BA klase NG tayo? Tinawag lang ng ex-girlfriend, umalis na agad. King Xue. SA akin lang. Tanggalin mo na lang siya diretso. Tinsya. Ayos, matagumpay ang operasyon. Magpagaling ka, ang regalo para sa hipag mo, ako na ang magdadala. Huwag kang mag-alala. Okay ka lang BA? Anong ginagawa mo? Huwag humawak. Concerned AKO sa'yo, lalo na ikaw ang boyfriend ko. Noon yon, hindi na ngayon. Huwag kang magsalita kung ano. Pasensya na dati. Paano kung magbalikan tayo? Ano? Magbalikan. May asawa na ako. Ano? May asawa ka na? May problema BA? Kung wala ka nang sasabihin, aalis na ako. Sa tingin ko, mas maganda kung may babalik mo ang dati. Mas gusto ko yung dati mong sarili. Ang bastos mong ugali. Para lang hindi makipagbalikan kahit anong dahilan maiisip mo. MS, Kin, nandito na ako. Song Xiaoya.
Anong ginagawa mo dito uli? Miss Chi, dinalhan kita ng tubig. Sabay ipaliwanag ang tungkol sa dokumento. Hindi na kailangan. Nasaan ang mga dokumento? Kaya kong intindihin. Ilagay mo dito ang tubig. Hindi pwede yan. Sabi ni Supervisor Wang, kailangan nating magsama-sama para maayos ang departamento ng logistics. Tutulungan na kita. Talangin mo, kailangan ko ng katuwang. Yo. May mga dokumento sa kabila. Pakibuhat na lang ang mga yan papunta. Ang dami nito, pinapahirapan mo ako. Oy, anong ginagawa mo? Oy, anong ginagawa mo? Esensya na, punasan kita, huwag kang gumalaw. Akin na ito, AKO nale. Basa rin ang suot ko. Song Sia Oya, akiramdam ko may kakaiba sa iyo nitong huli. Alam kayo na, takot ka na magiging supervisor ako. Baka magdulot ito ng hindi kailangan iyon. Sa kumpanya, trabaho lang ang usapan natin. Hindi kailangang magpakitang gilas. Ngayon, maari ka nang lumabas. Mauna ka na. Chinsya. Ako lang. Xiaoya, huwag mo na akong tawaging Kinsya sa opisina. Gamitin na lang ang titulok. Director Kin, gusto ko tulungan ka. Song Xiaoya. Kung gusto mong manatili, sige manatili. Ako naman, alis na ako. Tamang-tama, makapagpalit pa ng dami. Kinsya, wala itong kwenta, wala itong kwenta. Sige na, sige, ikaw ang pumilit nito. Ano ba naman Huwag mong tanggalin. Lin? Ako to. Bakit ka nasa banyo? Nabasa ang damit ko. Bumalik ako para magpalit ng damit at mag-shower na rin. Bumalik para bisitahin si tita. Ituloy ang pagligo. Huwag kang lumabas, ha? Huwag mong tanggalin. Huwag kang gumalaw. HM, Huwag kang gumalaw. Narinig mo. Lin boss. Tama. AKO na. Ganito ang nangyaring gayon, huwag ikuwento sa iba. HM, At saka, maganda ang katawan mo. bakit parang ang weird nito? Lin boss. Mauna na ako sa opisina. Huwag kalimutang isara ang pinto. Ruhen. Pasensya na, ikaw na naman ang nasisi dahil sa akin. Sige, sabihin mo na. Ano ba naman to? Tama, pumunta ako para tanungin ka. Ano ba talaga ang naisip mo? Tichin siyasya. Hindi ko rin alam kung ano ang dapat kong isipin. Sa total lang. Tila. Kung talagang may gusto ka kay Kinsya. Sa Tinjin kayo, bakit hindi mo na lang sabihin sa kanya? Summer, walang dapat aksayahin. Ngayong gabi na. Sige nana. Pagbalik ni Kinsya, bagay ba itong suot ko para sa kanya? Nandito, AKO, tapos na ang trabaho. Totoo bang bumalik ka na? Kailangan kong magpahinga agad. Hindi. Sabi ni Ruhan, kailangan kong makipag-usap sa kanya ngayong gabi. Sana hindi siya magulat. Sino yan? Gabi na, baka si Ginoong Lin.
Song Xiaoya. Ano mo nalaman ang lugar na to? Chinsia. Ito ba ang bahay mo? Bahay mo. Saan ako nakatira? Anong pakialam mo? Gabi na. Anong sadya? Siyempre may kailangan ako. Emergency 2. Kailangang pirmahan agad. Emergency? Bakit hindi mo sinabi sa opisina? Sinabi ko na, emergency. Wala pa tong dokumento nung nasa opisina pa tayo. Kung ayaw itong asikasuhin ng Director Kin, sasabihin ko na lang kay Supervisor Wang. Wala kang oras. Sige. Dumating na ang mga dokumento. Pwede ka nang umalis. Gabi na, naghatid pa ako ng dokumento para sa'yo ni hindi mo ako pinapapasok. Direktor Kin. Ang taas ng kumpiyansa mo. Ikaw. Sige, pumasa ka. Pero huwag gagalawin ang mga gamit sa loob. Agad-tapos kung permahan, pwede ka nang umalis. Sinasabi mo pang hindi mo bahay. Hindi ba ito ang ets ni Kinsia? Paano napadpad dito sa bahay? Nasa bahay mo na ako. Bakit wala man lang kahit isang baso ng tubig? Ang dami mong reklamo. Hintay kale. Hintayin mong matapos ang plano ko. Si Pincha lang, kaya ko siyang kontrolin. Ito. Ang init naman. Natapos ko na lahat ng pirma. Pwede nang umalis. Siege. Bakit lapit nyo sa isa't ano ba talagang plano nayo? Bakit di ka pa umalis? May hindi pa natapos na pirma. Bakit meron pa? Direct Kin, inom ka ng tubig. Ang tagal nyo naman mag-usap. Natapos na lahat ng papeles. Hindi mo sasabihin na may pipirmahan ta. Iba? Tapos na talaga ang lahat ng pirmahan. Pero medyo pagod ako. Gusto kong magpahinga sandali. Song Xiaoya. Ginagamit mo na naman ito. Dinadahilan mo ang trabaho. Wala akong oras makipaglaro. Lumabas ka ngayon. Mag-a-apply ako para ilipat ka sa ibang department. Chin Director, Chin, paano mo nagawang maging ganito kalupit? Ako'y isang mahina na babae. Ano bang magagawa ko sa'yo? Maliban na lang kung may balak kang gawin sakin, Pincha, ngayong gabi. Gabi. Ngayong gabi. Song Xiaoya. Mukhang nababaliw ka na talaga. Direktor Kin. Ngayong gabi. Wala kang mapupuntahan. Ano ang ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Ikaw, BA. Boss Lin. Pakinggan ang paliwanag ko. Anong paliwanag? Ipaliwanag kung bakit kayong dalawa malapit sa oras ng gabi. Nagamali ka. Wala ginawa namin. Sa Sandali. Huvak. Kapag naayos ko na ang lahat, si Pincha ay magiging sunod-sunuran na lang sa akin. Song Xiaoya. Ikaw pala patagong nag-record. Sinadya, di ba? Ako. Sinadya talaga niya. Kung ganon, ibig sabihin na si Chinsia. Gino Onglin. Ngayon siguro maniniwala ka na. Ang dokumento, dinala ni Song Xiaoya. Sinabi mo na may mahalagang dokumentong pipirmahan ko, kaya pinapasok ko siya. Pincha, gusto akong bastusin. Bastusin kita? Magvi-video ako ng bastusin kita? Dadalhin kita sa bahay ko. Chinsia, ikaw talog. Hindi kita palalampasin. Tama na. Talagang isa lang itong maling akala. Wala ka talagang nararamdaman sa talaga bang wala kang nararamdaman? Lin, seryoso, ako ay kasal na tao na. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Bukod ba rito, saang bahagi ng asawa ko siya mas mababa? Pincha, kaya pala ikaw at Lin may relasyon. Kaya ka pala mataas ang ere sa opisina. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magyayabang. Makipag-usap na lang ng maayos. Ikaw at si Song Xiaoya, ano ang nangyayari? Lin, boss. Kita mo naman, si Song Xiaoya gusto talagang makipagbalikan sa akin. Dahil mabilis akong napromote sa kumpanya.
Akala niya siguro may malakas akong koneksyon. Sige, sabihin mo nga. Tungkol sa tawag na yon. Anong sinasabi? Ikaw ang mas mahalaga sa akin. Kaya mong sabihin na yung tawag ay hindi kay Song si Oya? Akala kayo kang ano na. Lin, sir, talagang nagkamali ka. Kayo yan. Alam mo naman ang sitwasyon. Alam mo lahat tungkol doon. Kakaopera lang niya, maayos naman ang lahat. So, pagkakamali pala. Yan si. Hindi mo ba sinabi? Oh. Bigla ko naisip, may kailangang ayusin sa bahay. Mauna na ako. Oy, Lugia, alis ka na? Lin. May mga bagay na kailangang asikasuhin. Kita na lang tayo bukas. Oy, Lin. Ano ba ito? Nandito na AKO. Ito. Mahal. Good night. Mahal, aalis na ako magtrabaho. Sige. Ikaw. Si Quincia tumawag kanina. Sumagot na ako. Mahal. Apasok na ako sa trabaho. Alis na AKO. Talagang aalis na ako. Pumapasok na talaga ako sa trabaho. Puso. Mahal. Huwag naman sana. Ako ba'y nagkamali ng dinig? Mamamatay na ako. Kanta Xiaoya. Ano ka naglakas loob na pumunta? Bakit hindi ako maglakas loob? Hindi ako nakapagdesisyon tungkol sa nangyari kahapon. Ikaw ay nasa matinding kagipitan na. Gusto mo pa rin akong problemahin? Hindi man lang kayang protektahan ang sarili. Maaring hindi mo alam. Lin Ruhan, Pangulong Lin. Hindi basta-basta kayang hawakan ito ng kahit sino. Bakit hindi kayo maintindihan? Sie Lin Rohan, General Manager NG Lin, Director NG Yatio Group. Ang babaeng gusto niya Marzo. Kapag nalaman niya na ikaw ay may sugar daddy, ano kaya ang magiging kapalaran mo? Kung mabibigyan mo ako ng pera, baka matulungan pa kita na itago ang lihim na ito. Pwede ka nang lumabas ngayon. Opisyal kong inaanunsyo sa'yo. Ikaw ay natanggal na sa trabaho. Cincia, Pagsisisihan Montag, Jan. Halos buong araw ako nakahiga, tumaba tuloy. Hindi na talaga kasya. Mukhang kailangan ng bumili ng bago. Bagay itong isa. Itong isa rin. Saka itong isa pa. Mag-order na lang muna ako ng pagkain online. Honey, Anito, na AKO. Talaga mo, hindi pa ako nakapag-ayos. May pumasok na magnanakaw dito. Nacheck KO na. Magulo lang talaga. Hindi kaya.
Lou, anong ginagawa mo dito? Lou, bakit nandito ka? Titingnan ka o si Kinks? Lou, kimunta ka BASA sa kwarto ng asawa ko. Bakit kalat ang mga damit? Ah, Baka si Ruohan ang pumili ng damit. madal, Pareho sila ng damit ng tita niya. Toda BA? Dumating na ang delivery ni Lin Qingchu. Kakadating na order, Lin Qingxue. Hindi ba pangalan ng asawa ko? Bakit may order siya ng pagkain? Habang papunta ako rito kanina. Ginamit ko ang pangalan ni King Chu para umorder ng pagkain. naisip ka o kasi gutom ako. Talaga BA? Hindi naman siguro nagising si King Chu at siya mismo ang umorder, di ba? Sakto rin, gutom na ako. Kakain muna, AKO. Salamat. Lin Qingchu, dumating na ang gamot mo. Bumili ng gamot sa Meituan. Liu J, bumili sa Meituan ng gamot. Ito rin ang pinili mo. Alam ng lahat. Isa akong doktor. Hindi naman sobra bumili ng gamot, di ba? Hindi mapait ang gamuna, tu, kaya montak, Jing Kai Pampapayat. Totoong gamot sa Meituan. Lin Qingxue. Dumating na ang damit mo. Lahakin. Ito. Ito ang binili kong damit para kay King Chu. oo. Panglalaki. Inisip ka o lang. Kung bibili ako para kay King Chu, dapat bumili rin ako para sa'yo, di ba? Hindi ba, grabe, may parating PA rin? Bakit? May iba ka bang gustong ibigay? Hindi, esensya na nakalimutan ko. Cash on delivery ito. Ano? Cash on delivery. Lugia, DBA ikaw ang bumili nito? Di mo alam na si ito. Ako ang bumili. Ako ang magbabayad. Nakakahiya naman punta ka na, tapos binilan mo kami na de damit na de. Nagpa-dinner ka pa sa amin. Okay lang. Ang mahalaga, masaya kayo. Ano na naman, tu? Lou. Ikaw ba ang bumili nito? Gusto ka o lang malaman gayon. Kung ito ba may bayad sa pagdating? Zino si Miss Lin? Kakabook niya online ng sports car, regalong para kay MR Kinsha. Ay naku bata. Kahit may pera ka, huwag mamili ng ganito. Hindi ko alam paano ito. Lou. Ito. Hindi ikaw ang nagbigay sa akin. Imposible. Paano ko bibilhan ka ng sasakyan? Pero ang nakasulat dito ay si Miss Lin. Ito. Siguradong si Ruohan ito. Hindi kaya si King Su. Huwag nang masyadong choosy. Since binigay na sa'yo, kunin mo na ang susi. Sige, tanungin ko na lang si Lin mamaya. Pasok muna at kumain ng kahit ano. Sa tingin ko, hindi ako dapat nandito ngayon. May trabaho pa sa ospital, babalik na ako. Hindi kakainin yung in order? Ikaw na lang ang kumain. Busog na ako. Busog na talaga ako sa galit. Isa-isa nyo na lang ako. Ginawa nyo akong tanga. Balak mo ba akong lokohin hanggang kailan? Lin, boss. Bakit mo ako pinapunta sa opisina? Ano maro? Ito ang bagong dokumento ng pagtatalaga. Maaari ka nang pumasok sa Board of Directors. Ngayon mismo. Ikaw ang responsible sa departamento ng pasilidad na AKO, mapapasama na sa Board of Directors. Ang bilis naman ng promotion ko. Mukhang masyadong mabilis yata.
Huwag mo nang isipin. Ang pagpasok mo sa board of directors ay makakatulong din sa akin. Nga pala, may naghatid ng kotse sa akin ngayong araw. Sabi nila, galing daw sa iyo. Oh. Kasi na-promote ka na. Dapat may kots para bagay sa'yo. Sahish, mauna na ako, maraming trabaho. Pero hindi naman sobrang dami. Maraming issue sa board ngayon, huwag ka na makialam. Umiwi ka na. Alagaan mo ng maayos si tita ko. Okay din. Kate ano nale. Sundin na lang ang plano ni Boss Lin. Ang kati naman, bakit ang tagal matapos? Nayon. Paano kaya kung dahan-dahanin kayo nale? Hanggang dito na lang muna tayo. Magluluto na ako. Isa na namang araw na muntik ng mabuking. Ay naku, gutom na naman AKO gutom. Hindi pwede. Natuto na ako mula sa huling beses, biti na lang may snack ako. Lace, sarap ng sandali. Alam ko may iba pang flavor nito. Ay nahanap. Manood pa ng isa pang show. Lace sarap. Parang may isa pang lulutuin. Ano kaya? Hindi pwedeng umatras, hindi pwedeng umatras. Hindi man lang nila napansin. Balik na muna tayo, balik na muna tayo. Wala ng tao. Wala talagang tao. Umalis na hindi man lang nagsabi. Masakit ang tiyan, nasira yata. Posible kaya? Si Kinsya, matagal na niyang alam, pero naganwari lang. Nakunwari na hindi niya alam. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa ko, alam na inay Kinsya. Nakakahiya, 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 nakakahiya. Mahal. Papasak na AKO. Sa gabi, anong gusto mong kainin? Samahan. Hindi na umarte. Nagpakatotoo na.
Ano ang kakainin natin mamayang gabi? Sige. Hindi pwede. Hindi mo kaya ang maanghang. Okay. Kain tayo ng hotpot na may 2 klase ng sabaw. Saish, ayusin na natin yan. Mamayang gabi. Huwag na, ganito na lang. Eight, sinasabi asay Chinsia? Matagal na niyang napansin. Paano nangyari yan? Hindi ba maayos kung tinakpan si King Sui noon? Bakit bigla na lang naman? Hayin na. Kung nalaman na, eh di nalaman na. Kung hindi ngayon, malalaman din balang araw. Alam niya, pero hindi niya sinabi. Iniisip niya rin. Auntie, baka naman medyo nahiya ka. Kaya nagpapanggap kang walang alam. Paano nang gayon? Sa kabilang banda, isipin mo, Kinsia. Sa tingin ko maganda na ang ipinakita ni Kinsia. Ang natitira na lang. Ikaw ang magdedesisyon. Ako ang magdedesisyon. Kinsia, may gagawin kami ni Sister Liu. Umuwi ka na. Sige. Chinsia. Handa na kayo. Ikaw. Ako ba ang nagkamali? Tama naman ah. Baka na. Mali ang paraan ko ng pagbukas. Mahal, nakauwi na ako. May trabaho pa sa kumpanya. May trabaho pa. Ngayon, hindi muna ako uwi. At sinasabi mo na pagpasok ni Kinsia, nakita ka niya. Sige, naintindihan ko na. Takot lang siyang maetspose ka, kaya piniling huwag bumalik. Ako na ang bahala. Boss Lin, seryoso, kailangan kong pumasok. Dapat talagang pumasok. Mahal, nandito na AKO. Kanina lang nandito ka, DBA? Bake it? Mahal. Guys ka na? Ang mga yon, para sa akin ba? So, Matutulog na ako sa kama. Hindi mo tinanggihan. Ibig sabihin pumayag ka. Yan. Tumulong ako magmasahe sa'yo. kayo naman.
Apasok na ako sa trabaho. Nakakahiya. Puso. Tita. Huwag ka nang makunwari. Pwede ka nang tumayo. Akala ko si Kinsya, may naiwan siyang gamit. Oh. Dumating ba kami sa maling oras? Sinigurado naming hindi ka istorbohin ang iyong panaginip. May bago ka na, nalimutan mo na ang kaibigan. Ano bang sinasabi mo? Sige, save. Kahapon ba, naging matagumpay. Wow. Grave. Wow naman. Kuya Kin. Kuya Kin, bakit ka nakangiti ng ganyan? Ibig sabihin. Yung asawa mong komatose, gising na, syempre toto yan. Ngayon pa nga, binilhan kanya ng bagong damit, bagong kotse, tapos na promote ka pa at tumaas ang sahod mo. Lahat, yan toto. At wala pa yan sa usapan. Hindi. Kuya Kin. Ikaf. Napakasama Montag. Hindi. Sabi mo, ang ganda ng asawa mo, pulong pa, tapos na promote at nadagdagan pa ang sahod mo. Ailan kaya dating ang pagkakataon ko? Meron. Ika nga, meron din. Mali. Amahan. Turuan mo naman ako ng dalawa o dalawa lang. Kapag papuntang silangan, di ko tatahakin ang kanluran. Basta kailangan Montag. Kailangan mo ama-amahan. Kahit ilang segundo, saglit lang. Wag na masyadong satsa. Turuan na kita ng dalaw. Sige. Tulungan mo ako sa bagay. Ano yun? Para kay 8 mo, isang sorpresa. Dali. Sabihin mo ang detalye. Ay naku, anong detalye ba yan? Wala akong alam sa sinasabi mo. Kasing edad mo lang ako. Wala kang gustong manatili sa iyong gayon. Pinapatungkulan mo pa ako. Hindi tulad ng iba. Puro salita lang kaya nila. Kung hindi dahil kay Rohan, noong bumagsak ka, hinanap niya si Kinsya. Hindi Montag PA. Alam ang nangyayari. Dahil tinulungan ako ng pamangkin ko. Haha, dapat noon palang pinapalko si Rohan na direktang tanggalin si Kinsya. Bayaran mo ang mga gastos na binayad ko. Halos mapahiya ako sa harapan ni Kinsya nung araw na yon. Hindi ako si Lin Kingsu. Ikaw ang presidente ng Jato Group, mayaman ka. Ako, ibang kwento. Sweldo lang ang inaasahan ko, kung hindi mo babayaran. Sisiguraduhin kong parehas tayong magdurusa. Bakit hindi? Binilhan ko lang ng regalo ang asawa ko. Naku, 8 liw. Ako na ang sasagot. Paulit-ulit mong sinasabi si Kinsya. Ngayon pati asawa ng tawag mo. Tingnan Montag nga. Mukhang sobrang nahuhumaling ka na. Dahil sinabi mo na sa kanya, tita. Ano na ang todo ang pagateo mo? Oo nga. Hindi alam ni Kinsya noon na ikaw pala ang tunay na may kapangyarihan ng Jiatong Group. Ngayon, kung sasabihin natin sa kanya, Kaya. iniisip ko kung may mas maayos na paraan. Bill is an MO. Kuya Kin. Huwag kang mag-alala. Siguradong tapos ang misyon. Kinsya, ang board ay nagpadala ng abiso para magpulong. Lahat ng direktor ay inaasahang dadalo. Sabihin mo na ngayon. Kailangan ko pang sabihan ng iba.
Kaka-promote KO lang. Tapos pupunta agad sa meeting ng mga board. Sino Tong Taunatu? Hindi ko siya kilala. Ikaw si Chin siya, DBA? Sige, welcome Nathan siya. Kaka-receive ko lang ng balita. Siya. Si Chin siya, ang bata, pero ang galing niya, 24 pa lang siya. Nasa ganitong pwesto ka na. Trabaho. Kinsya, maaari mo bang ikwento sa lahat kung anong mga proyekto ang ginawa mo sa kumpanya? Gaano karaming kita ang naibigay mo sa kumpanya? Naniniwala ako, gustong marinig ito ng lahat ng nandito. Sa huli, ikaw ang naging Tao sa loob ng buwan mula sa empleyado. dahil diretsong na-promote bilang miyembro ng lupon. Ako pa ang magpapaliwanag tungkol sa proyekto. Kakaisang buwan ko pa lang dito. Anong proyekto kaya ang magagawa ko? Hindi maaari. Siguradong nagpapakumbaba lang si Emarkin. Kung nakaupo siya rito, kaya niyang magbigay ng benepisyo sa kumpanya. Kailangan mo talagang magbahagi ng Ito. Chin siya, paano mo sasagun? Chin siya. Ano ang sagad mo? Ano ayon Rohan? Ibabara mo. Bakit aside Chin siya SA board meeting? Chairman Chin, hindi ba gusto mong ibahagi sa lahat? Di mo man lang binigyan ng galang. Chairman Su, AKO, talaga. Talagang wala akong ginawa. Wala talaga. nagbabayro ka lang, DBA? Kayong lahat, sino ang hindi nagtatrabaho para sa kumpanya para makapunta sa ganitong posisyon? Kung meron mang isa na walang ginagawa pero pantay ang estado sa atin. Tatanggapin nayo ba yun? Ako, hindi talaga. Sino ang nag-promote sa taong yun? Chairman Kin, kung wala kang kakayahan pero nasa posisyon ng board member, magdududa ako na may taong umaabuso ng kapangyarihan sa kumpanya. Royhan, Hindi ba tutulungan si Quinfia? Kaya, Gusto mong ipagtapat kay Kinsya ang tunay na pagkatao at turuan siya ng kakayahan. Kailangan hayaan mo siyang harapin ang problema ng mag-isa. Hindi ba? Wala ka bang may hilan? Palayasin mo siya. Ang ganitong tao, dapat bang maging director? Isang biro essay, grupo jado. Ang ganitong tao, hindi karapat dapat manatili sa kumpanyang ito. Director Sue, tama. naupo ako sa posisyong ito. Dahil may tao. Naniniwalang may kakayahan ako. Kaya ako itinataas. Maski wala pa akong tagumpay sa proyekto. Hindi ibig sabihin wala na sa hina. At saka, tungkol sa interest ng kumpanya. May ginawa talaga akong konting bagay. Gumawa ka ng mga bagay? Ano bang magagawa mo? Tinsya, nakita ko ang iyong resume. Sa logistics department ka, hindi abot ng isang buwan. Madalas kang wala sa kumpanya. Sinasabi mo na nakatulong ka sa kumpanya. Nasaan ang nasaan ang ebidensya? Sabihan lang, sino bang hindi kaya? Kailangan ba ng ebidensya? Ito ang form ng koleksyon ng proyekto. Pirmahan mo na lang. Intindihin? Imposible yan. Maliban kung accountant. maliban na lang kung accountant ka. Kung di ako nagkakamali. Ang responsible sa proyektong ito ay ikaw, Mr. Su, DB. Uakeo na ang namamahala. Yano na yan. Dokumentong isinumite ng project team para sa logistics. Lahayin Tandakeo, may isang dokumento doon. Isang procurement list. May ilang bahagi roon na posibleng may paglabag. Kasama pa dito ang naugnay sa 1 bilyong piso na illegal na paglabas ng pondo. Imposible. Nagsisinungaling ka. In-audit at inisa-isa ng accountant ng kumpanya. Paano magkakaroon ng problema? Chairman Su, walang problema talaga. Gusto MOBA, Pag-isipan, KO muna. Tapos maghanap tayo ng isa pang accountant para muling suriin. Lilitaw rin ang sagot. Kung totoo, paano na? 1 bilyon lang yan. Maliit na pera yan. Nagka-error ang mga accountant ng kumpanya. Anong kinalaman ko dyan? Chairman Su, Ganito na lang kaya? Mag-donate ka ng 1 bilyon sa kumpanya. Para wala nang nangyari. Ano? Wala na. To. ikaw BA.
May ganitong abilidad si Kinxia. Isang buwan pa lang siya sa kumpanya mo, di ba? Galing talaga ng asawa ko. Ang gwapo. Tara, tingnan natin ng personal. Chin-sia, wala ka pang karapatan pa. Ang departamento ko. Hahanapin mismo ng kumpanya ang sagot. Nayan. Ngayon, ang pinag-uusapan ay tungkol sa'yo. Anong karapatan mo para maupo sa posisyon na ito? Sapat ba ang binigay kong karapatan? Linruohan, sa wakas dumating ka. Ang babaeng ito, palihim akong niloko at nakipaglaro sa ibang lalaki. Chin siya. Yumipo ka rito. Keo. Ginoong Tsu, pasensya sa matagal. Hindi naman. Ginoong Lin, abalang tao. Isang simpleng pulong ng mga direktor. Kate D. Capumonta, wala namang problema. Totive. Alis na kami and I chin siya. Sand. Baksa natin ngayon eh. Ang tungkol kay Kinxia. Lindong. Si Kinxia ba ang pinataas mo? Tama. Pinataas ko si Kinxia dahil sa wala pang isang buwan. Nakapagtipid siya ng 1 bilyon para sa kumpanya. Kaya ipinasok siya bilang kandidato ng board. May problem na BA? Talaga BA? Hindi BA de Hill. Si Kinxia ang sinusuportahan mong sugar baby. Ano? Si Lindong ay nag-aalaga ng bata. Betty dinala pa sa kumpanya. Pinromote pa bilang director. Director Sue. Dapat mong panindigan ang mga sinasabi mo. May ebidensya ka ba? Kung wala kang ebidensya, siraan mo pa rin? Pwede kong agad bumoto para alisin ang posisyon mo bilang director. Ebidensya? Chinxia. Lindong, di mo ito inaasahan, hindi ba? Song Shaya. Bakit ka pa nagpakita? Lindong. Narito na ang ebidensya. Anong masasabi mo ngayon? Sue Dong. Ito ba ang tinatawag mong ebidensya? Anong walang sapat na patunay? Na video ko ang nangyari noong araw na yon. Si Chin Xia at Song Shaya may ginagawa Pati si Linsong, nandun. Tulad ng nakikita nyo. Ginamit ang posisyon para dayain ako sa bahay at sinaktan. Dumating si Lin habang nangyayari yon. Habang nag-away sila, nakatakas ako. May ganito palang sitwasyon. Mr. Lin, ikaw at Hindi ba kay paano kayo nagkasamang tumira at si Kinxia pa, ginagamit ang posisyon sa kumpanya para apihin ang katrabaho? Deserving bang ma-promote SA board? Tama. Ang ganitong tao na apat sa board. Ang ganitong tao'y dapat tanggalin agad. Si Song Chiaoya, hinarap ang kapangyarihan ngunit di sumuko. Tinanggal siya sa kumpanya dahil sa impluensya ng isa. Bilang director, ipaglalaban ko ang hustisya. Ngayon, usapan natin ang tungkol sa'yo. Naglalaro ka ng cellphone. nag-aalarma ako. Sinabi, Pang ikalawa niyang paglitaw ay noong pumasok siya sa presinto. Sinubukan mo magpaliwanag. Ang direktang pag-alarma mo lang, inapakita ang iskandalo ng kumpanya. Si Lin, alam mo ba kung gano ito makakapekto sa kumpanya? Anong paliwanag? Kapag lumalabas si Song Chiaoya, may CCTV sa kumpanya. Kitang-kita iyon. Wala akong pakialam. Naitext ko na ang pulis. Aparating na sila. Chairman Sue, sinabi mong poprotektahan ako. Kinxia, kahit si Song Chiaoya ay lumapit sa'yo, ang relasyon mo kay Chairman Lin bilang isang tinutustusan ay isang eskandalo. tama na. Siya ang asawa na eldest tita ko. Eldest Tita's husband. Hindi ba mas bata siya sa'yo? Mas para sa akin, ano na yon? Nagpakasal siya sa tita ko. may problema ba? Mrs. Nandito ka sa kumpanya. Sige, sasanduin kita. MGA kaibigan. Gusto niyo bang paakyatin ang asawa para mapatunay? Si Kinxia talaga ay bayaw lang ni Ginoong Lin. Kung ito na ang kanilang usapang pamilya. Kung wala nang iba, susunduin ko na ang asawa ko. Mahal, ba't ka pumunta sa kumpanya? Dinalhan kita ng pagkain. Sabay na rin. Dumaan sa opisina nyo. Sige, ihahatid ko kayo sa opisina nyo. May meeting pa sa ita. Tapusin ko meeting. Sasamahan kita. Hindi kailangan. Sige, mag-focus ka muna sa ginagawa mo. Maki ko lang ako. Ang asawa ko nasa kabilang opisina lang. Kung gusto nyo makita, sabihin nyo lang. Makikita mo na mamaya, hindi na kailangan.
Sigurado ka sa relasyon nina Kinsya at Lynn Rohan. Bakit ganito? Ni hindi ko rin inasahan. Sino ba makakapag-isip? Si Kinsya nga, nagkamali pa sa pagsandal sa iba. Dapat noon pa iniisip ko na si Lynn, na malaking tao. Paano magugustuhan si Kinsya, gaya ng tita niya? Yung walang alam sa mundo, ang magugustuhan yung gaya ni Kinsya. Pwede nang umalis. Nandiyan ang pulis sa baba. Bahala, ikaw na. Chairman Chu, hindi ba sinabi mo na poprotektahan mo ako? Chairman Su, paano mo nasasabi yan? Kinsya, karapat dapat ka talagang parusahan. Tapos na ang kalokohan. Magpapatuloy ba ang pulong na ito? Kahit ganun pa man, hindi maitatanggi. Si Kinsya nakapasok sa kumpanya dahil sa Pwede siya sa kumpanya, pero hindi pwede sa lupon ng mga direktor. Magbotohan para alisin si Kinsya sa lupon ng direktor. Hindi siya umaasa sa koneksyon ko. Umaisa siya sa koneksyon ng tita ko. Tita Emo? Sino ang kilala ang tita mo? Ikaw ang dahilan. Nagbarahan tayo. Bilang ng boto pumasa, si Kinsya. Inalis bilang board member. Sandali lang. Hindi pa ako bumaboto. Sinos, Hindi ko kilala. Lynn. Chairperson. Tiyang. Ano? Tiyang. Ang chairperson ay tiyang mo? Sandali. Kung ang chairperson ay tiyang mo, si Kinsya ba ang? asawa. Bakit lahat sila tinatawag kang presidente ng kumpanya? Sogyo. Bakit kanila tinatawag na presidente ng kumpanya? Sinasabi mo ba ang kumpanyang ito? Malit negosyo ito pinamamahalaan ko. Hindi naman ako laging pumupunta dito. Iniwan ko na lang kay Ruhan para maglaro. Ayoko naman maglaro. Presidente ng kumpanya. Tama, AKO. Halos nakalimutan kita. Tanggal ka na. Keo. Chairman, paano kami? Tanggalin lahat. Tanggalin lahat. Nag-alay kami ng dugo para sa kumpanya. Palyasan lahat, Chairman. Chairman, nagkamali kami. Bigyan kami ng isa pang pagkakataon. Kyang dawalin general. Parang sa gabal lang ako dito, alina muna ako. Nakakatuwa pala si Supervisor Wong. Simula na yan. Ang shares ng kampanya. Dadagdagan ko pa ng 0% para sa'yo. Talaga? Totabiyen? Mahal, nakita ko ang ginawa mo ngayon. Sobrang galing mo. Paano kaya kung ibigay ko na lang sa'yo ang kumpanyang to? Ibibigay mo ang kumpanya sa akin. Masaya ka ba sa regalo kong ito? Sige. Zhangming, Zhangming. Zhangming. Mahal, may regalo rin ako para sa'yo. Mahal. Anong surprise yan? Tingnan mo. Mahal kakalis lang mate saklit. Ang laki ng pagbabago dito, bakit ang bilis? Siyempre, galing yan sa mabait kong kaibigan, si Zhangming. Negosyo. Mrs. Kahit kasal na tayo, pero ayoko na. Mawala ang bahagi ng proposal. Negosyo. Pumapahag ka bang pakasalan ako? Bibig. Ate. Hipak. Ito ang kapatid mo. Kuya kin hipak. Lumapit kayo. Kuha ako ng picture. Sige lapit pa. Sige tatlo. Dalawa. Dilis,